Pagkatapos mawasak ang puso sa dalawang sunod-sunod na madudugong relasyon, kabilang ang palilinla ng kanyang ex-fiancé na si Brian, isinumpa ni Lily na kailanman ay hindi na siya muling magmamahal. Ang pakikipag-boyfriend ng pinakahuling bagay na maaari niyang isipin, habang pilit na binubuo ang nawasak niyang buhay. Ngunit hindi pa pala tapos ang kanyang bangungot. Biglang pumasok sa buhay niya si Renz Cortez, ang nakatatandang kapatid ni Brian. Matangkad, misteryoso at may taglay na mapanghanib na kagwapuhan. Bago pa makabangon si Lily, para siyang dinukot ni Renz at dinala sa isang nakahiwalay na mansyon. Doon ginawang impyerno ng lalaki ang kanyang buhay sa pamamagitan ng pangiinsulto at pagpapahiya. Sa gitna ng isang maulan na gabi, binitawan ni Renz sa mga salitang dumurog sa kanyang dignidad. I would not dare touch you, kahit na ikaw na lang ang huling babae sa lupa. Subalit kung gano'n na lamang ang galit ni Renz, bakit bigla itong maghahain ng isang kasal? Ang hindi alam ni Lily, ang pagpapahirap ni Renz ay isang mabilisang pagtatakip lamang. Nakatali si Renz sa isang mapanghalib na sindikato at ang pagpapakasal niya kay Lily, ang tanging paraan upang iligtas ito sa masamang plano ng sarili niyang kapatid. Pinili niyang maging halimaw sa mata ng babae. Tanggapin ang puot nito, wag lamang itong mapahamak. Sa pagitan ng galit, paghihiganti at lihim na sakripisyo, magagawa pa bang makita ni Lily ang tunay na pag-ibig sa likod ng mga sugat? Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. Malamig ang hangin, umiihip sa paligid habang nakatitig si Lily sa bintana ng kanyang maliit na apartment. Ang bawat patak ng ulan sa bubong ay tila sumasabay sa mabigat na pintig ng kanyang puso. 2 beses na siyang nagtiwala at 2 beses din siyang winasak ng walang awa. Ang pinakahuli kay Brian, ang lalaking akala niya ay makakasama niya habang buhay bilang fiancé, ngunit naging sanhi lamang ng kanyang pinakamatinding pagbagsak. Pinagpalit siya nito, niloko at iniwang baon sa utang at hiya. Hindi na uulit, bulong ni Lily sa sarili habang pinapahid ang basang pisngi. Ang pakikipag-boyfriend ng pinakahuling bagay na gagawin ko sa buhay na to. Kailanman hindi na ako magtitiwala ulit sa lalaki. Iyon ang kanyang panata. Nakahanda na siyang magsimula muli ng mag-isa. Malayo sa mga alaala ng nakaraan. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng kanyang pintuan ay may isang madilim na silhweta na naghihintay sa kanya. Kinaumagahan, habang naglalakad si Lily patungo sa kanyang sakayan ng bus para pumasok sa trabaho, isang itim na SUV ang biglang huminto sa kanyang harapan. Bago pa man siya makasigaw, 2 lalaking naka-jazz ang mabilis na humawak sa kanyang mga braso. Nagpumigla siya. Sumigaw, ngunit sapat ang lakas ng mga ito upang itulak siya sa loob ng sasakyan. Puno ng takot ang dibdib ni Lily nang makita ang lalaki na nakaupo sa pwesto ng pasahero sa harapan. Lumingon ito sa kanya. Si Renz Cortez, ang nakatatandang kapatid ni Brian. Matangkad, misteryoso at may taglay na mukhang tila lilok ng anghel, ngunit may matang malamig pa sa yelo. Renz? Nauutal at tanong ni Lily, habang mabilis ang pagtaas at pagbaba ng kanyang dibdib dahil sa kaba. Ano to? Bakit mo ko ginagawa ng ganito? Pakawalan mo ko! Walang kayong posisyon na mukha ni Renz. Tinitigan lamang niya si Lily mula ulo hanggang paa nang may kasamang matinding pang-alisyete. Manahimik ka, Lily. Malabig na saad ni Renz. Ang boses ito ay parang authority na hindi pwedeng baliin. Wala kang karapatang magtanong. Nababaliw ka na ba? Kidnapping to. Pulis ang makakalaban mo. Sigaw ni Lily habang sinusubukang buksan ang pinto ng kotse, ngunit naka-child lock ito. Isang malamig na tawa ang lumabas sa mga labi ni Renz. Pulis? Sa tingin mo ba ay may makakikialam sa akin sa pamilyang Cortez? Masyado ka ambisyosa. Akala mo siguro ay makakalayo ka na lang ng ganun-ganun na lang pagkatapos ang lahat ng ginawa mo kay Brian.
Ano? Wala akong ginagawang masama sa kapatid mo. Siya naloko sa akin. Depensa ni Lily habang umaagos na ang mga luha sa kanyang pisngi. Hindi pinansin ni Renz ang kanyang mga luha. Pinigpatuloy ng kotse ang mabilis sa pagtakbo hanggang sa marating nila ang isang nakatagong mansyon sa tuktok ng bundok. Malayo sa kabiasnan. Kalat ang mga bantay sa paligid at napapalibutan ito ng matataas na pader. Pagkababa ng sasakyan, maras na hinawakan ni Renz ang braso ni Lily at kinaladkad siyang pinalabas patungo sa loob ng malaking bulwagan. Itinulak niya ito patungo sa malambot na sofa. Napasandal si Lily, hapong-hapo at pilit na kinakalma ang sarili. Ano bang kailangan mo sa akin ni Renz? Lumuluhat tanong ni Lily habang nakatingin sa lalaking nakatayo sa kanyang harapan. Lumapit si Renz sa kanya, yumuko ng bahagya hanggang sa magkalapit ang kanilang mga mukha. Amoy na amoy ni Lily ang mamahaling pabango nito, na may halong amoy ng usok at panganib. Gusto lang kitang ipaalala kung ano ka lang talaga. Buong diin na sabi ni Renz. Isang babaeng walang kwenta na pumasok sa pamilya namin para lamang gulo. Hindi totoo yan. Minahal ko ang kapatid mo. Crap. Bantas ni Renz. Tinitigan niya ang bakas ng luha sa mukha ni Lily nang walang katiting na awa. Huwag mong gagamitin ang salitang pag-ibig sa harap ko, Lily. Nakakadiri. At para malinaw sa'yo. Huminto si Renz habang ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi bago waling tumingin sa kanyang mga mata na may matinding pagkamuhi. I wouldn't dare touch you. Kahit na ikaw na lang ang huling babae sa lupa. Hindi ka kailanman magiging kapantay ng mga babaeng gusto ko. Napakagitlabi si Lily sa matinding hiya at sakit. Ang bawat salita ni Renz ay parang kutsilyong sumasaksak sa kanya natitirang dignidad. Bakit siya ginagawa ng ganito ng lalaking to? Na wala namang kinalaman sa naging relasyon nila ni Brian. Bago pa man makapagsalita ulit si Lily, tumayo na si Renz at tumalikod. Bantayan niya siya. Walang hahayaang makakalabas. Renz, bumalik ka rito. Pakawalan mo ako. Sigaw ni Lily habang papalayo ang lalaki patungo sa ikalawang palapag. Ito na ba ang katapusan ng kanyang kalayaan? Sa pagtakas niya sa sakit ng pag-ibig, nahulog naman siya sa kamay ng isang halimaw na walang ibang gustong gawin kundi ang durugin siya. Ngunit sa likod ng pintong isinarado ni Renz, hindi nakita ni Lily ang pagkahigpit ng kamao ng lalaki at ang matinding pag-aalala sa mga mata nito habang nakatingin sa isang mensahe sa kanyang telepono. Nahanap na namin si Lily. Kunin niyo siya bago pa mauna ang kapatid mo. 2 araw. 2 araw na nakakulong si Lily sa isang malawak ngunit malamig na kwarto sa ikalawang palapag ng mansyon. Sa loob ng panahong iyon, wala siyang ibang nakakasalimuha kundi ang mga tahimik na kasambahay na naghahatid ng kanyang pagkain. Ni isa sa kanila ay walang sumasagot sa kanyang mga tanong o pagmamakaawa. Tila ba mga bingit pipi ang mga ito? Sunod-sunuran sa maigpit na utos sa nag-iisang demonyo nagmamay-ari ng bahay na ito. Si Renz Cortez. Hindi niya ginalaw ang mga pagkaing inihahatid sa kanya. Gusto niyang magprotesta. Gusto niyang iparamdam kay Renz na hindi siya isang asong susunod na lamang sa bawat hagis ng buto. Ngunit sa totoo lang, nangihina na ang kanyang katawan. Nakaupo lamang siya sa gilid ng malaking kama. Yakap ang sariling binti habang nakatingin sa bintanang nilagyan ng makapal na rehas. Bumukas ang pinto. Inaasahan niyang kasambahay na naman ang papasok upang bawiin ang malamig na hapunan. Ngunit halos tumalo ng puso niya palabas ang kanyang dibdib nang makita ang matangkad na bulto ng isang lalaki. Pumasok si Renz, suot ang isang itim na dress shirt na nakatupi hanggang siko at padilim ang ekspresyon ng muka. Tumingin ito sa tray ng pagkain sa ibabaw ng mesa na nanatiling walang bawas. Magpapakamatay ka ba sa gutom? Malamig nitong tanong.
Ang baritonong boses ito ay umalingaw-ngaw sa apat na sulok ng kwarto. Tiningala siya ni Lily. Pinipilit na maging matapang kahit pa nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala kang pakialam. Ano bang gusto mo, Renz? Kung plano mo akong patayin, gawin mo na. Huwag mo na akong patagalin sa impyernong to. Isang nakakabinging katahimikan ang namayani. Mara naglakad si Renz papalapit sa kanya. Ang bawat takbang nito ay tila naguhukay sa tapang na pilit binubuo ni Lily. Na makalapit ito, bigla nitong inihagis ang isang makapal na brown envelope sa paanan niya. Tingnan mo yan, utos ni Renz. Napakunot ang noo ni Lily. Nanginginig ang mga kamay na dinampot niya ang envelope at binuksan ito. Paglabas ng mga papeles, halos tumigil ang pag-ikot ng kanyang mundo. Binasa niya ang mga nakasulat, paulit-ulit, at pilit na iniintindi kung nagkakamali lang ba ang kanyang mga mata. Ngunit palinaw pa sa sikat ng araw ang nakaimprenta sa itaas ng dokumento. Marriage contract. May nakapirma ng pangalan sa ilalim ng pahina. Pangalan ni Renz. Ang tanging kulang na lamang ay ang pirma niya. Ibinato ni Lily ang mga papeles pabalik kay Renz. Nababaliw ka na ba? Isang kasunduan sa kasal? At bakit ko pa ipirmahan to? At bakit mo ako papakasalan? Walang emosyon na pinulot ni Renz sa mga papeles at inilapag sa ibabaw ng kama. Dahil sinasabi ko, bukas sa bukas din may darating na Huwes dito. Magpapakasal tayo, gusto mo man o hindi. Tumayo si Lily at hindi na inalintan ang panghihina ng katawan. Hinarap niya ang lalaki naging bangungot ng buhay niya. Kailan naman hindi mangyayari yan? Sabi mo sa akin noong isang gabi, nandidiri ka sa akin. Na hindi mo ko hahawakan kahit ako na lang ang huling babae sa mundo. Tapos ngayon pinipilit mo ako magpakasal sa'yo? Anong klaseng tao ka? Hinawakan ni Renz ang baba ni Lily. Pilit na itinasa mukha nito upang salubungin ang kanyang nag-aalab na mga mata. Maigpit ang hawak niya, ngunit maingat na hindi mag-iwan ng pasa. At nandidiri pa rin ako. Paring sagot ni Renz at ang bawat salita ay tila may dalang lason. Huwag mong isiping ginagawa ko to dahil may gusto ako sa'yo, Lily. Ginagawa ko to dahil kailangan. Isa ka malaking pagkakamali sa pamilya namin. Hanggat malaya ka, patuloy kang gagamitin ng kapatid ko. Bilang asawa ko, hawak kita sa liig. At wala ka magagawa. Wala ka matatakbuhan at masisiguro kung babayaran mo ang bawat luhang inaksaya ni Brian sa isang babaeng tulad mo. Sinungaling ka. Si Brian na naloko sa akin. Sigaw ni Lily at nagpupumiglas mula sa hawak ni Renz. Wala akong kasalanan sa inyo. Binitawan siya ni Renz ng padabog kahit napaupo muli si Lily sa kama. Tinalikuran siya ng lalaki. Nagigting ang mga panga nito habang pilit na kinukontrol ang sarili. Hindi alam ni Lily kung bakit nakita niya ang bahagyang panginginig ng mga balikat ni Renz, ngunit mabilis itong nawala nang muli itong humarap. Pipirmahan mo ang papeles na yan. Kung hindi, malamig na bantaan ni Renz. Sisiguraduhin kong bukas sa bukas din ay mawawala ng trabaho at tirahan ng pamilya mo sa probinsya. Ako ang kumukontrol sa lahat, Lily. At huwag mo ako subukan. Nalaki mga mata ni Lily. Huwag mong itamay ang pamilya ko. Nasa iyong desisyon. Lumakad si Renz patungo sa pintuan. Bago siya tuluyang lumabas, huminto siya ng hindi lumilingon. Kumain ka. Ayoko magmukhang bangkay ang mapapangasawa ko bukas. Pagsara ng pinto, napahagulhol si Lily. Wala siyang laban. Hawak ng demonyong iyon ang buhay niya at ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Pipirma siya sa isang kasundo ang magbebenta ng kanyang kaluluwa sa lalaking pinakamumuhian niya. Ngunit sa kabilang panig ng pintuan, nakasandal si Renz sa pader. Humihinga ng malalim. Pikit matang kiniyom niya ang kanyang kamao hanggang sa pumuti ang kanyang mga buko. Nasasaktan siyang sakta ng babaeng hindi naman talaga dapat nadamay. Patawarin mo ako, Lily. Bulong ni Renz sa sarili.
Patawarin mo ako kung kailangan kong maging halimaw sa paningin mo para lang mabuhay ka. Kinabukasan, pumasok ang isang matandang kasambahay na may dalang simpleng puting bestida. Walang imik na inilapag nito ang damit sa kama, habang si Lily nakatulala pa rin sa bintana. Walang tulog at luhaan ng mga mata. Wala na siya nagawa kundi ang isuot ang damit na tila isang kasuotang pampatay sa sarili niyang kalayaan. Pababa ng hagdan, ramdam ni Lily ang mabigat na atmospheric pressure sa loob ng bulwagan. Nakatayo roon si Renz, nakasuot ng mabilisang isinuot na formal na Amerikana. Nakatayo sa tabi nito ang isang lalaking may hawak na makakapal na pampublikong papeles. Ang huwes na magpapatibay ng kanilang huwad na kasal. Magsimula na tayo. Walang halong emosyong utos ni Renz. Mabilis at mekanikal ang naging proseso. Walang mga bulaklak, walang tugtog at walang mga bisitang nagdidiwang. Ang tanging naroon niya ang mga tauhan ni Renz na nakatayo sa bawat sulok ng silid na parang mga bantay sanggol sa isang bilangguan. Nang dumating ang sandali ng pagpirma, nanginginig ang daliri ni Lily habang hawak ang pluma. Tinitigan siya ni Renz ng matalim, isang tahimik na banta na nagpapaalala sa kanya tungkol sa pamilya niya sa probinsya. Pumikit si Lily ng mariin at mabilis sa isinulat ang kanyang pangalan sa linya. Sa isang pirma, naging pinaka-kamuhian niya. Pagkaalis ng huwes, pinalabas ni Renz ang lahat ng tauhan at naiwan silang dalawa sa malawak na salas. Masaya ka na ba? Galit at sumasakit ang boses sa tanong ni Lily. Nakuha mo na ang gusto mo. Asawa mo na ako sa papel. Ano ba ang gagawin mo sa akin? Tinitigan siya ni Renz mula ulo hanggang paa. Ang malamig nitong tingin ay tila nagpapakita ng kawalan ng pakialam. Ngunit sa ilalim niyon ay ang matinding pagnanais na yakapin ng babae at humingi ng tawad. Wala. Malabig na tugon ni Renz. Sinabi ko na sa'yo, wala akong interes sa'yo. Titira ka rito bilang asawa ko sa papel. At huwag ka magkakamaling lumabas ng mansyon na walang pahintulot ko. Hanggang kailan mo ako ikukulong dito? Hanggang sasabihin kong tapos na. Sagot ni Renz bago tumalikod at pumasok sa kanyang opisina. Kinagabihan, bumuhos ang malakas na ulan na may kasamang matintinding kulog at kidlat. Hindi makatulog si Lily. Ang takot sa bagyo at ang pangamba sa kanyang hinaharap ay patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Nagdesisyon siyang bumaba sa kusina upang kumuha ng mainit na tubig. Habang naglalakad sa madilim na pasilyo patungo sa opisina ni Renz, napansin niyang nakabukas ng bahagya ang pinto nito. Isang liwanag mula sa laptop ang nag-iisang ilaw sa loob. Aalis na sana si Lily ngunit natigil siya nang marinig ang boses ni Renz na nakikipag-usap sa telepono. Siguraduhin mong walang makakalapit na tao ni Brian sa mansyon. Seryoso at galit na sabi ni Renz. Nalaman na ba niya na nakatali na sa akin si Lily? Napatigil si Lily. At bakit sangkot si Brian? Hindi ko hahayaang magamit ni Brian si Lily para sa mga illegal niyang transaksyon sa sindikato. Patuloy ni Ren sa mababang boses. Habang asawa ko si Lily, nasa ilalim siya ng proteksyon ng pangalang Cortez. Hindi siya magagalaw ng kahit ng kanino, kahit ng sarili kong kapatid. Nalaglig ang panga ni Lily sa kanyang narinig. Nanginig ang buo niyang katawan. Bakit sinasabi ni Ren sa pinoprotektahan siya nito? Bakit binanggit ng tungkol sa sindikato at kay Brian? Bago pa siya makapagtago, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Renz at napatigil nang makita si Lily na nakatayo sa madilim na pasilyo, gulat na gulat at nakatitig sa kanya. Nagtama ang kanilang mga mata sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang bahagyang liwanag mula sa silid ay nagbigay ng anino sa matitigas na anggulo ng mukha ni Renz. Mabilis na napalitan ng malamig at walang emosyong ekspresyon ang gulat sa kanyang mga mata. Anong ginagawa mo rito? Malamig at mariing tanong ni Renz habang marang binababa ang kanyang telepono sa bulsa.
Nagtatagay ka ba ng lason o sadyang pakialamera ka lang talaga? Pumikit si Lily. Pilit na iniiwasan ang panginginig ng kanyang boses. Ang mga salitang narinig niya mula sa pinto ay patuloy na umiikilikil sa kanyang isip. Narinig ko ang sinabi mo sa telepono, Renz. Ano ibig mong sabihin? Anong meron kay Brian at sa sindikato? Isang sarkastikong tawa ang lumabas sa mga labi ni Renz. Lumapit siya ng may ilang hakbang patungo kay Lily, dahilan upang mapaatras ang dalaga hanggang sa sumadsada likod nito sa malabig na pader ng pasilyo. Napakalabak talaga na imahinasyon mo. Halakak ni Renz, ngunit wala ni katiting na saya sa kanyang mga mata. Akala mo ba, ginagawa ko to para protektahan ka? Huwag kang assuming, Lily. Hindi ka isang prinsesa na kailangang iligtas. Pero narinig kita. Sigaw ni Lily habang ang mga mata niya ay nag-uunahang luhaan sa labis na pagkalito at galit. Sinabi mo protektado ako sa ilalim ng pangalan mo. Sinabi mo na ginagamit ako ni Brian. Marasay tinuon ni Renz ang kanyang kamay sa pader sa tabi ng ulo ni Lily. Yumuko siya ng bahagya sapat upang maamoy ni Lily ang pait ng kape at usok ng sigarilyo sa kanyang hininga. Gusto mo bang malaman ng totoo? Bulong ni Renz sa kanyang tenga. Ang boses ay puno ng lason. Ang kapatid ko ay baon sa utang sa mga taong pwedeng pumatay sa kanya sa isang pikit lang. At ikaw ang collateral na balak niyang ialay para lang makaligtas siya. Kung hindi kita kunuhat, pinalabas na asawa ko, matagal ka nang nakalutang sa ilog. Napatigil si Lily. Tila ba nawalan ng hangin ang kanyang mga baga. Si Brian, ang lalaking minahal niya. Ang lalaking pinangarap niyang makasama habang buhay ay balak siyang ibenta sa mga mapanganib na tao. Hindi totoo yan. Umiiling si Lily at umiiyak. Maniwala ba ako sa'yo? Bakit mo ko kailangang inistultuhin? Bakit kailangang ipakasalbo ko sa'yo? Bakit kailangang maging piano ang buhay ko rito? Nagigting ang panga ni Renz. Matagal siya nakatitig sa umiiyak na mukha ng dalaga. At sa isang saglit, nakita ni Lily ang matinding pait at sakit na gumapang sa mga mata ng lalaki. Isang emosyon na mabilis ding naglaho bago pa man niya ito lubos na maunawaan. Dahil yun lang ang paraan para maniwala sila na hawak kita. Malamig na sagot ni Renz bago umatras. Kailangang isipin ng lahat na ginagawa ko to bilang paghiganti sa iyo. Kapag nalaman nilang pinoprotektahan kita, magiging target din ako at lamas lalo kang mapapahamak. Lumalikod na si Renz at nagsimulang maglakad palayo. Ngunit tuminto siya bago pumasok sa kanyang kwarto. Bumalik ka na sa kwarto mo, Lily. At siguraduhin mo nakasusa ang pinto. Dahil simula bukas, mas magiging magulo ang lahat. Naiwan nakasandal sa pader si Lily. Basang-basa ng luha ang mga pisngi. Sa unang pagkakataon mula nang dukutin siya, hindi nagalit ang nararamdaman niya kay Renz, kundi isang malalim at nakalilito na pag-aalinlangan. Si Renz ba ang totoong halimaw o ang lalaki nag-iisang tumatayo sa pagitan niya at ng tunay na kapahamakan? Kinabukasan, pinalitan ng nakatulala at nakabibinging katahimikan ng mga sigaw at sagutan sa loob ng mansyon. Hindi na makatitig ng diretso si Lily kay Renz habang nakaupo sila sa magkabilang dulo ng mahabang hapagkainan para sa agahan. Ang bawat salitang narinig niya kagabi ay patuloy na naglalaro sa kanyang isip. Si Brian, ang lalaking inakala niyang magiging kabiyak ng kanyang buhay, ay handa pala siyang ipain sa mga kriminal, kapalit ng sarili nitong buhay. At si Renz, ang lalaki nagpapakitang tao bilang halimaw, ay walang awang kidnapper, ang siyang naglayo sa kanya sa tiyak na kamatayan. May problema ba sa pagkain? Nabasag ang katahimikan sa malamig na boses ni Renz. Nakatitig ito sa kanya habang may hawak na tasa ng kape. Wasto at formal lang suot nitong corporate suit. Tila ba handang humarap sa isang importanteng pulong. Umiling si Lily at mabilis na yumuko. Wala. Nawalan lang ako ng gana. Kailangan mong kumain. Walang emosyong utos ni Renz. Aalis ako ngayong umaga para sa isang negosyo. Pag-iwan ako ng karagdagang guard sa labas.
huwag ka magkakamaling lumabas ng bakod. Kung ayaw mong ako mismo ang magparusa sa'yo. Gusto siyang sagutin ni Lily ng dati niyang matapang na pananalita. Ngunit sa pagkakataong ito, tumango na lamang siya. Nakita niya ang bahagyang pagkunot ng noo ni Ren sa kanyang naging reaksyon. Ngunit hindi na ito nagtanong pa at mabilis na tumayo upang umalis. Mabilis na lumipas ang buong maghapon. Walang ginawa si Lily kundi ang maglakad-lakad sa malawak na silid-aklatan ng mansyon. Doon niya na itatagpo ang kanyang kapayapaan sa gitna ng matinding kaguluhan ng kanyang buhay. Ngunit bandang 7:00 ng gabi, biglang naputol ang kuryente sa buong mansyon. Tuli ang dumilim ang paligid. Bago pa man makapanginig sa takot si Lily, narinig niyang sunod-sunod na malalakas na putok ng baril mula sa labas ng bakod. Napasigaw si Lily at mabilis na nagtago sa ilalim ng malaking mesa ng silid-aklatan. Narinig niyang mabilis na footstep ng mga sapatos sa pasilyo at ang kaluskos ng mga basag na bubog. May mga tao nakapasok sa loob ng mansyon. Nasaan ang babae? Boses ng isang lalaki ang umaalingaw-ngaw sa bulwagan. Siguraduhin ninyong mahanap si Lily bago makabalik si Renz. Kailangan siya ng boss. Napatakip si Lily sa kanyang bibig habang mabilis na umaagos ang kanyang mga luha. Ang mga tao ni Brian, nahanap na nila siya. Ilang sandali pa ay bumukas ang marahasang pinto ng silid-aklatan. Nakita ni Lily sa tulong ng ilaw ng flashlights ang dalawang lalaking armado na nakaitim na bonnet. Lumapit ang mga ito sa kinalalagyan niyang mesa. Wala rito! Halugugin niyo ang ikalawang palapag! Sigaw ng isa. Habang papatayo na ang lalaki upang lumabas, biglang may narinig na malakas na kalabog mula sa pinto at isang mabilis sa aninoong sumugod. Si Renz. Sa kabila ng kadiliman, mabilis at walang kaba ang bawat kilos ni Renz. Binagok niya ang braso ng unang lalaki upang mabitawan ito ang baril. Kasunod ang isang matinding sipa sa tiyan nito. Ang ikalawang lalaki ay mabilis ang sinakal at itinapon sa pader. Dahilan upang mawalan ito ng malay. Lily! Sigaw ni Renz at talatan nanginginig ang boses sa matinding pag-aalala. Lily, nasan ka? Renz! Mabilis na lumabas si Lily mula sa ilalim ng mesa at patakbong gimakap sa baywang ng lalaki. Naramdaman ni Lily ang mabilis at malakas sa pintig ng puso ni Renz. Sandaling natigilan ng lalaki bago marakit tinaas sa mga kamay at mahigpit ding niyakap si Lily pabalik. Habang ibinababa ang baba nito sa ibabaw ng ulo ng dalaga. Ligtas ka na, bulong ni Renz. Ang malamig nitong boses ay napalitan na walang kapantay na pag-aalala at lambing. Nandito na ako. Bumabalot ang amoy ng usok at pulbura sa silid-aklatan habang mahigpit pa rin nakakapit si Lily sa dibdib ni Renz. Naramdaman niya ang bahagyang paghingal ng lalaki at ang mabilis sa pagtaas-baba ng dibdib nito. Sa kanunang pagkakataon, naramdaman ni Lily ang init ng katawan ni Renz. Walang malamig na pader, walang matatalim na salita, kundi isang lalaking handang maging tamang proteksyon sa gitna ng panganib. Kailangan na nating umalis dito. Bulong ni Renz. Maraang pinalalaya si Lily sa kanyang yakap, ngunit hindi binibitawan ang kamay nito. Tumango si Lily habang pinapahid ang mga luha. Sa tulong ng gabi at ng mga natitirang tauhan ni Renz, na mabilis na nakontrol ang sitwasyon sa labas, patagong pinalabas si Lily patungo sa isang mas maliit at nakatagong kotse sa likod ng mansyon. Nagmaneho si Renz patungo sa isang ligtas na bahay sa kabundukan. Isang rest house na wala nakakaalam kahit ang sarili niyang pamilya. Throughout the drive, wala nagsasalita sa kanila. Ngunit ang mahigpit na pagkakahawak ni Ren sa steering wheel ay nagpapakita ng matinding galit at pag-aalala. Nang makarating sila sa maliit ngunit formal na rest house, mabilis sa pinalitan ni Ren sa mga kandado at tiningnan ng bawat bintana. Si Lily naman ay nakaupo sa gilid ng kama. Tahimik na pinagmamasdan ng bawat kilos ang lalaki. Renz, basag ni Lily sa katahimikan. Kuminto si Renz ngunit hindi lumingon. Magpahinga ka na, ligtas ka na rito. Bakit mo ginagawa to? Tanong ni Lily. Ang boses ay puno ng emosyon. Bakit kailangan mong i-risk ang buhay mo para sa akin? Sabi mo nandidiri ka sa akin. Sabi mo gagamitin mo lang ako para maghiganti.
Pero bakit mas inuuna mo ang kaligtasan ko kaysa sa sarili mo? Humarap si Renz sa ilalim ng ilaw ng kandila. Nakita ni Lily ang pagod at lalim ng lungkot sa mga mata nito. Nagigting ang panga ng lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ng dalaga. Dahil hindi ko kakayanin kung may mangyaring masama sa iyo. Mababang boses na amin ni Renz. Ang kanyang mga mata ay pumatak sa mukha ni Lily. Galit ako sa iyo nung una dahil akala ko'y tulad ka na ibang babaeng pumasok sa buhay ni Brian. Mga tao gagamitin lang ang pamilya namin. Pero nang malaman ko ang totoong plano niya, nang makita ko kung paano kanya ginamit at itinapon, huminto si Renz at lumuhod sa tapat ni Lily. Hinawakan niya ang dalawang kamay ng dalaga. Malamig ang kanyang mga daliri ngunit may dalang kakaibang init sa puso ni Lily. Naging halimo ako sa harap mo dahil gusto kong lumayo ka. Patuloy ni Renz habang nakatitig sa mga mata ni Lily. Gusto kong kamuhimaan mo ako para hindi ka masaktan kapag kailangan ko nang tapusin ang laban na to. Pero nagkamali ako. Sa bawat salitang binabato ko sa'yo, para durugin ka, ako ang mas nadudurog. Nalaglag ang mga luha sa mga mata ni Lily. Renz? Patawarin mo ako, Lily. Bulong ni Renz habang itinataas ang kamay ni Lily at nilalapat ang kanyang mga labi sa likod niyon. Patawarin mo ako kung nag-iimpyerno ang buhay mo sa piling ko. Sa sandaling iyon ay tuloy nang nabasag ang pader sa pagitan nila. Nakita ni Lily ang totoong Renz Cortez. Ang lalaki nagsuot ng maskara ng isang halimaw upang maging tagapagtanggol lamang niya. Nalunod sa katahimikan ng silid pagkatapos ng pag-amin ni Renz. Ang init ng kanyang mga labi sa likod ng kamay ni Lily ay tila nag-iwan ng bakas sa pumatay sa lahat ng galit at takot na pilit na inaalagaan ng dalaga sa kanyang dibdib. Sa kuno ng pagkakataon, hindi halimaw ang nakikita niya sa mga mata ng lalaki, kundi isang taong pasan ang napakabigat na krus. Bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Marahang tanong ni Lily, habang ang free hand niya ay kusa ng gumalaw upang haplusin ang bahagyang magaspang na pisngi ni Renz. Bakit pinamukha mo sa akin na wala akong kwenta? Pinikit ni Renz ang kanyang mga mata. Ninanamnamang mabait at malambot na hipo ni Lily sa kanyang mukha. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan nito bago muling dumilat. Dahil mas madaling maging matatag kapag galit ka sa akin. Sagot ni Renz sa paos na boses. Kapag nakita ko umiiyak ka sa galit, iniisip ko na mas mabuting kapuutan mo ako kaysa maging dahilan ako ng pagkahulog mo sa isang taong tulad ko na palaging may nakatutok na baril sa likod. Pero naging asawa mo ko, Renz. Kahit sa papel lang. Giit ni Lily habang unti-unting lumalapit ng kanyang mukha sa lalaki. Hindi mo kailangan suluhin ang lahat. Tumayo si Renz mula sa pagkakaluhod at umupo sa tabi ni Lily sa kama. Kinuha niya ang dalawang kamay ng dalaga at mahigpit itong ginagap. Ang kapatid kong si Brian, nakipagkasundo siya sa pinuno ng isang illegal na sindikato sa abroad. Baon siya sa utang dahil sa sugal at maling negosyo. Nalaman ko na ang huling hiling ng pinuno kapalit ng buhay ni Brian ay ikaw. Dahil sa isang nakarang atraso ng pamilya mo na hindi mo man lang alam. Nalaki ang mga mata ni Lily. Ang pamilya ko? Oo, kaya kailangan kitang ilayo. At ang tanging paraan para hindi ka makuha ng legal o sa pamamagitan ng pilit ay ang gawin kang asawa ko sa ilalim ng proteksyon ng pangalan ko at ng kapangyarihan ng pamilya Cortez. Sa batas at sa underground world, kapag pagmamay-ari ka ng isang Cortez sa tulad ko, walang sino man ang pwedeng humawak sa inyo walang digmaan. Kaya mo sinabi nung una na hindi mo ko hahawakan? Bulong ni Lily at naalala ang mga salita ni Renz nung unang gabi sa mansyon. Isang matipid at pait na ngiti ang lumabas sa mga labi ni Renz. Sinabi ko yun para protektahan ang sarili ko, Lily. Dahil ang totoo, simula pa nung unang beses kitang makita kasama ni Brian nung nakaraang taon, pilit ko nang pinipigil ang puso ko. At kung hahawakan kita nung gabing iyon habang galit ako, natatakot akong hindi ko na mapigilan ang sarili kong mahalin ka ng tuluyan. Napatigil si Lily.
Mabilis humampas ang kaba at ligaya sa kanyang dibdib. Sa gitna ng dilim at ng patuloy na pag-ulan sa labas, naramdaman niya ang matinding atraksyon sa matagal na nilang pilit na itinatanggi. Lumapit si Renz at marang inilagay ang kamay sa likod ng leeg ni Lily. Tinitigan niya ang mga labi ng dalaga. Nagtatanong ng walang salita. Sa pagkakataong ito, hindi na lumayo si Lily. Pumikit siya at sinandal ang kanyang noo sa dibdib ng lalaki. Dahan-dahan niyang iniyakap ni Renz ang kanyang mga braso sa bewang ni Lily at sa gitna ng malamig na gabi, sa tago nilang tahanan, isinuko nila ang kanila mismong mga pader sa isa't isa. Ang gabi sa maliit na rest house sa kabundukan ay nagdala ng panibagong katahimikan. Isang katahimikang hindi na puno ng takot, kundi na pag-unawa at unti-unting pagtatagpo ng dalawang pusong parehong sugatan. Sa unang pagkakataon, nakatulog si Lily na mahimbing sa piling ng isang taong inakala niyang kanyang kaaway. Pagmulat ng kanyang mga mata kinaumagahan, sumalubong sa kanya ang liwanag ng araw na tumatago sa kortina at ang amoy ng mainit na kape. Nakatayo si Ren sa tabi ng bintana. Nakadidig sa labas habang may hawak na telepono. Ang matitigas sa linya ng mukha nito ay pinalitan ng matinding konsentrasyon. Nang maramdaman itong gising na si Lily, mabilis itong ibinaba ang telepono at pilit na ngumiti. "Magandang umaga. Nakatulog ka ba ng maayos?" Tumango si Lily. Marahang upo sa kama habang inaayos ang kanyang buhok. "Oo. Sa kaunang pagkakataon pagkatapos sa ilang buwan. Ikaw, natulog ka ba?" Umiling ng bahagya si Renz at lumapit sa kanya. Inabot ang isang tasa ng kape. "Maraming kailangang ayusin. Tumawag ang mga tauhan ko at handa na ang lahat para sa pagharap namin ni Brian." Napatigil si Lily. Nag-alala ang kanyang mga mata habang nakatingin sa lalaki. "Magkikita kayo, Renz? Mapanghanib sila, baka kung anong gawin nila sa'yo." Lumuhod si Renz sa tapat ni Lily at hinawakan ng kanyang mga kamay. "Kailangan matapos ito ngayon, Lily. Hindi tayo pwedeng magtago rito habang buhay. Kailangan ko ibigay sa mga otoridad ang lahat ng ebidensya ng illegal na transaksyon ni Brian at ng sindikato upang tuluyan ka na maging malaya." "At paano ka?" tanong ni Lily na nanginginig ang boses. "Paano ko mapahamak ka? Nangako ako sa iyo kagabi na poprotektahan kita." Seryosong sagot ni Ren habang nakatitig sa kanyang mga mata. "At gagawin ko ang lahat para makabalik sa iyo ng ligtas. Pero bago yon, may gusto kong ibigay sa iyo." Mula sa kanyang bulsa, inilabas ni Ren ang isang maliit na velvet box. Binuksan niya ito at isiniwalat ang isang simpleng singsing na may kumikislap na maliit na diamante. Nalaglag ang panga ni Lily. "Renz, ang singsing na isinuot ko sa iyo nung kasal natin ay bahagi ng isang obligasyon at pagtatakip." Marahang sabi ni Renz habang kinuha ang daliri ni Lily at isinuot ang bagong singsing. Ngunit ang singsing na ito ay simbolo ng totoong pangako. Pangako na kapag natapos ang laban na to, lilinisin natin ang pangalan natin at magsisimula tayong muli na walang lihim at walang takot. Napaluha si Lily sa labis sa emosyon. Umiyak siya at niyakap si Renz ng mahigpit. "Mag-iingat ka. Mangako ka sa akin na babalik ka." "Pangako," bulong ni Renz habang hinahalikan ng tuktok ng ulo ng dalaga. Ngunit bago pa man tuloy ang makaalis si Renz, biglang bumukas ang marasang pinto ng rest house. Tumunog ang malalakas sa putok ng baril sa bakuran. Kasunod ang pagpasok ng ilang armadong lalaki. At sa gitna ng mga ito ay ang mismong kapatid ni Renz, si Brian. "Napakagandang eksena naman ito," sarkastikong sabi ni Brian habang may hawak na baril at nakatitig sa kanila ng may galit. "Magkasama pala ang aking traidor na kapatid at ang aking dating fiancé." Naging yelo ang hangin sa loob ng rest house. Mabilis ay tinulak ni Renz si Lily sa kanyang likuran. Ginagawang pananggalang ang sarili niyang katawan laban sa baril na hawak ni Brian. Ang mukha ni Brian ay puno ng galit, pagod at kawalan ng pag-asa. Ang mukha ng isang lalaking sagad na sa pader. "Brian!" Malamig ngunit mariing tawag ni Renz. Walang katiting na takot sa kanyang boses.
Ibaba mo ang baril na yan. Tapos na ang laro. Tapos na? Kumalakak ng pilit si Brian. Ngunit nanginginig ang kamay nitong nakahawak sa baril. Walang matatapos hanggat hindi ko nababayaran ng utang ko sa kanila. Pinalabas mo akong kriminal sa harap ng pamilya natin, Renz. Inaagaw mo lahat sa akin. Ang posisyon ko sa kumpanya, ang pera at pati ang babaeng to. Ikaw ang nagtapon sa buhay mo. Sigaw ni Renz habang dahan-dahang gumagalaw ang mga paa upang ihani ang sarili sa anumang posibleng banta. Ibinenta mo si Lily sa mga taong pwedeng pumatay sa kanya para lang mailigtas ang sarili mong leeg. Anong klase kang lalaki, ha? Napatitig si Lily kay Brian mula sa likod ni Renz. Ang lalaking minsan niyang pangarap na makasama ay isa na palang ganap na halimaw. Brian, paano mo nagawang ibenta ako? Tanong ni Lilith, ang boses ay puno ng pait. Minahal kita. Manahimik ka, Lily. Sigaw ni Brian. Naging kasangkapan ka lang mula nung una. At ngayon, kung hindi ka makukuha ng boss, gagamitin ko na lang ang buhay mo para makalabas ako ng bansang to. Mabilis itinaas ni Brian ang baril at kinasa ito diretso sa dibdib ni Renz. Paalam, kuya. Salamat sa pag-aalaga sa asawa mo. Bago pa man makakalabit ng baril si Brian, mabilis na sumugod si Renz. Tumunog ang isang napakalakas na putok na umalingaw-ngaw sa buong bundok. Napasigaw si Lily sa matinding takot habang nakikitang nagpupumiglas ang dalawang magkapatid sa sahig. Renz! Sigaw ni Lily. Nakipagbuno si Renz upang maalis ang baril sa kamay ni Brian. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumunog ang ikalawang putok ng baril. Napatigil ang dalawa. Bahagyang umatras si Brian habang hawak ang kanyang balikat na umaagos ang dugo. Ngunit bago pa man ito makaganti, mabilis na pumasok sa pinto ang mga ahente ng pambansang pulisya kasama ang mga tauhan ni Renz. Ibaba ang armas, pulis ito! Sigaw ng punong opisyal. Nalaglag ang baril sa kamay ni Brian habang mabilis siyang idinapa ng mga pulis sa sahig at pinalibutan ng mga gwardya. Huli na ang lahat para sa kanya. Ang mga ebidensyang naipon ni Renz laban sa kanya at sa sindikato ay naging sapat na upang tuluyan siyang ikulong habang buhay. Ngunit hindi kay Brian nakatingin si Lily. Napalood siya sa tabi ni Renz na nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang tagiliran na mabilis na nilalasan ng dugo. Renz, Diyos ko po, Renz! Umiiyak na sigaw ni Lily habang pinipindot ang sugat nito gamit ang kanyang mga kamay. Tumingala si Renz sa kanya at pilit nang umingiti kahit namumutla na ang mga labi. Hinawakan niya ang basang pisngi ni Lily. Ligtas ka na, Lily. Tapos na ang lahat. Huwag kang pipikit. Pakiusap, Renz. Huwag mo akong iiwan. Pagmamakaawa ni Lily habang yumayakap sa nangihinang katawan ng lalaki naging tanging tagapagligtas ng kanyang buhay at puso. 2 buwan ang mabilis na lumipas. Maliwanag ang sikat ng araw na tumatago sa mataas sa bintana ng simbahan. Ang hangin ay amoy ng mga sariwang rosas at lilang bulaklak na nakatali sa bawat gilid ng mahabang pasilyo. Walang mga bantay na nakatayo sa paligid. Walang takot na bumabalot sa hangin. At walang madilim na lihim na kailangang itago. Ang tanging naroroon ay ang pamilya, mga matatapat na kaibigan at ang 2 pusong nagdaan sa pinakamatinding bagyo upang makarating sa sandaling ito. Nakatayo si Ren sa harap ng altar, nakasuot ng eleganteng maitim na tuxedo. Bagaman may kaunting bakas pa ng panginginig sa kanyang tagiliran, kapag mabilis ang kilos dahil sa natamong sugat mula sa barilong na gabing iyon. Matuwid ang kanyang tayog, ang kanyang mga mata na dating malamig, misteryoso at puno ng matatalim na tingin ay nag-uumapaw ngayon sa lambing at labis na pagmamahal habang nakatitig sa pintuan ng simbahan. Na magsimulang tumugtog ang marahang saliw ng musika, dahan-dahang bumukas ang malaking pinto. Lumingon ang lahat habang naglalakad si Lily patungo sa altar. Nakasuot siya ng isang simpleng puting wedding gown na may mahabang tarangkahan. Ang kanyang mukha ay maliwanag, malayo sa basag at luha ang anyo ng babaeng dinukot 2 buwan na nakalilipas. Sa bawat hakbang niya sa pasilyo, naalala niya ang lahat. Ang galit, ang mga insulto, ang panluloko ni Brian.
Ang lihim na sakripisyo ni Renz at ang gabi kung kailan tuloy ang pinalitan ng pag-ibig ang puot sa kanyang puso. Nang marating niya ang dulo ng pasilyo, inabot ni Renz ang kanyang kamay. Ang init ng palad ng lalaki ay nagbigay ng tiyak na kapayapaan sa buong pagkatao ni Lily. Napakaganda mo, bulong ni Renz habang nakatitig sa kanyang mga mata. Ngumiti si Lily habang may maliit na luhang pumatak sa kanyang pisngi. Isang luha ng labis sa kagalakan. Salamat sa paghihintay sa akin. Sa harap ng Diyos at ng mga saksi, binitawan nilang kanilang mga totoong panata. Walang palitan, walang pagtatakip sa sindikato at walang mga kasunduan sa papel lamang. Lily, simula ni Renz habang sinusuot ang bagong singsing sa daliri ng dalaga. Pinapangako ko sa iyo noon na hindi kita hahawakan dahil natatakot akong mahalin ka ng tuluyan. Ngunit ngayon, sa harap ng lahat, pinapangako kong hahawakan ko ang iyong kamay sa bawat araw ng ating buhay. Ako ang magiging pader mo laban sa anumang dilim. Tumingin si Lily kay Renz ng may buong pagmamahal. Renz, inakala ko noon ang pag-ibig ay isang bitag na nagdadala lang ng sakit. Ngunit itinuro mo sa akin na ang totoong pag-ibig ay handang maging halimaw sa mata ng mundo upang maging tagapagtanggol lamang ng taong mahal mo. Ikaw ang aking ligtas na tahanan. Maaari mo nang hagkan ng iyong asawa, pahayag ng pari. Inilagay ni Renz ang kanyang kamay sa mukha ni Lily at marang iniyuko ang kanyang ulo upang ihain ang isang halik na nagtatatak ng panibagong simula ng kanyang buhay bilang tunay na mag-asawa. Habang nagdidiwang ang lahat sa paligid at sabay sila naglalakad, palabas ng simbahan sa ilalim ng maliwanag na kalangitan, malaman ni Lily sa kanyang puso na tapos na ang dilim. Ang lalaking minsang nagpainit ng kanyang galit, ang siya na ngayong magbibigay ng liwanag sa kanyang habang buhay. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Renz at Lily. Nawa kayo nag-enjoy at na-in love. Samahan niyo po ako muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Muli maraming salamat po. God bless us all!